Magandang gabi po sa bawat isa sa mga kapatiran po natin na nasa kanilang mga tahanan. Sa gabi pong ito ay tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na siya ay ating dakilain, sambahin at awitan. Bago po natin awitan ang ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabing ito. Maraming salamat Ama sa mga pagpapala na patuloy po naming nararanasan po sa inyo. Ngayon din Ama ay nagpapasalamat din po kami sa pagkakataon na inyo po ibinigay sa amin na muli ay makapag-aral po kami ng inyong salita. Sa buong magdamag na ito ay kayo po ang siyang patuloy na manguna po sa bawat isa, lalo na po sa mga kapatiran na nasa kanila po mga tahanan. Salamat po muli. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's sing all together. 313, Stepping the Light. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our life by His blessed example. Happy, how happy in the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of life, pressing more closely to Him who is willing when we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is home to dependence. Happy, how happy our praises each day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of life, walking in footstep of gentle forbearance, footstep of faithfulness, mercy and love, looking to Him for the grace freely promised. Happy, how happy our journey above. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of life, trying to walk in the steps of the Savior. Upward, still upward, we'll follow our God. When we shall see Him, the King in His beauty, happy, how happy our place at His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of light. Sa pagkakataon pong ito ay bigay na po natin ng panahon sa magbimisay na salita ng Panginoon. Good evening to everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat, kapatiran, inyong mga bahay na naaabot ng ating online preaching na naghahamon sa atin patungkol sa pananalangin. Kumusta kayo mga kapatid? Ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa ating lahat. Ang kanyang
habag ay sumasa atin sa araw-araw. At meron tayong pagkakataon muli, malaking kalayaan sa atin, pribilehyo na buksan ang salita ng Panginoon at mag-aral patungkol sa pananalangin. At ang layunin natin in general ay upang tayo ay patuloy na manalangin. Huwag nating kaligtaan. Huwag nating pabayaan ang pribilehyo na ito sapagkat ito ay binigay ng Panginoon upang tayo ay Kanyang pagpapalain, upang tayo ay Kanyang gagamitin sa Kanyang ubasan hanggang sa tayo ay kukunin niya sa rapture. Buksan natin muli ang ating Biblia sa Luke chapter 11, 5 to 10. Binanggit ko nung nakaraang pagtitipon natin, pag-aaral natin, na may karugtong yung ating pinag-aralan. May 3 principles na ating pinag-aralan noon. Ngayon, dudugtungan natin ng 2. Pero sa ating outline ngayong gabi ay number 1 ay principles at merong 2. At pangalawa sa ating pag-aaral ay practical application. Kaya principles and application. Noong nakaraan, ang isa na ating tinalakay ay the principle of friendship. Binanggit ko na mayroong 2 magkaibigan dito sa parable of a persistent or the persistent friend na tinalakay ng Panginoon sa harapan ng kanyang mga alagad patungkol sa katuruan ng pananalangin sa kanila. Kaya kinakailangan na meron tayong mga kaibigan, isang pagpapala na meron tayong mga kaibigan, ngunit ang sabi ko noon ay huwag din tayong walang karunungan kung sino yung ating kaibiganin. Ang kaibiganin natin ay ang mga tao na lalo na nakakaalam ng katotohanan, nagpapatibay sa atin sa pananampalataya, hindi nagdadala sa atin sa anumang kasiraan ng ating pangalan at ng ating patotoo sa harapan ng mga tao. Pangalawa na prinsipyo ay the principle of hospitality. Yung kaibigan na nangangailangan, humihingi ng tulong sa kanyang kaibigan sa hating gabi, ay nagkaroon ng panauhin. Stranger. At walang pagkain, kaya itong kaibigang nangangailangan ay naghanap ng pagkain para sa kanya. Kaya ang lesson doon sa ating lahat ay, let us practice hospitality. Ito ang itinuro ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, at ng salita ng Panginoon noon at sa atin ding lahat. Ngunit, ang warning lang, maging maingat tayo sa mga panauhin, sapagkat mayroong mga panauhin na mapagsamantala. Magnanakaw kung minsan, maalis sila, ngunit nawawala na yung gamit ninyo, gamit natin. Kaya tayo din ay maingat ngayon. Ngunit isang magandang katangian sa atin ng mga Filipinos ay yung ating ugaling mapagpatuloy, na ito ay biblical. At ang pangatlo na nakita natin noon, the principle of insufficiency. Wala talaga sa atin yung talagang saganang-sagana na wala tayong pangangailangan, sapagkat ang Biblia nagsasabi na God is our sufficiency. Siya lamang talaga ang nagpupuno ng lahat ng ating pangangailangan. Ngayon itutuloy natin what are other 2 principles that we can get from the parable of the persistent friend in Luke 11, 5 to 10. Una, ngayong gabi, pang-apat na, ay the principle of instrumentality. Dito sa verse 5 at saka verse 7. Ang sinabi ko na instrumentality ay, that simply means that God uses people as instruments in the fulfillment of His plan
His purpose. At dito sa ating teksto, ang instrumento dito na ginamit ng Panginoon upang may pagkaloob ang pangangailangan ng nangangailangang kaibigan ay yung natutulog na. Kasi gabi na. Ang sabi ng Panginoon na midnight na. Ay talagang gabi na. Natulog na yung misis, natulog ang mga anak, siya, matutulog na rin, gabi na, kalagitnaan na ng gabi. Pagkatapos ay merong dumating na kaibigan na humihingi ng tulong. So the instrument here is the one who was ready to sleep but was used in order to extend help to the one that is in need. Makikita natin dito mga kapatid, God uses instruments. God uses people upang tuparin niya ang kanyang plano o layunin sa buhay natin. Maalala niyo ba sa Old Testament na si Elijah, nung siya ay nangangailangan ng pagkain, nung umalis at hinahabol, gustong patayin ni Jezebel, at pumunta sa bundok, sa forest, na walang pagkain, walang tao doon, walang mga bahay doon, kasi hinahabol siya ni Jezebel at papatayin siya. Noong nandoon sa bundok, ay sino ang ginamit ng Panginoon upang may pagkaloob ang pangangailangan niya? Mababasa natin sa 1 Kings chapter 19, an angel of the Lord. Siyang nagdala ng pagkain, pagkatapos ay tubig. Kaya anghel ang ginamit ng Panginoon. Kaya ang sabi ko kanina, sa plano ng Panginoon, sa pagtupad ng kanyang mga layunin, meron siyang ginagamit. Merong kapangyarihan ng Panginoon na kahit hindi niya gamitin ang anghel, hindi niya gamitin ang tao, pwede niyang gawin yon. Ngunit sa kanyang napakagandang plano, He uses instruments. He uses people to fulfill His plan. Mga kapatid, sa government, in the government and in the ministry, sinong ginagamit ng Panginoon? Mga tao din. Kaya sa gobyerno natin, ginagamit niya ang mga leaders natin upang pangunahan tayo at magpatakbo ng ating gobyerno. Hindi man sila perfecto, ngunit niloob ng Panginoon na gamitin sila. Ngayon sa ministry, alam natin yan, ay ginagamit niya rin ang iba, mga tao. Dito sa ating church, si Pastor Dexter, ang ating Bible-woman, ang iba pang mga manggagawa natin. Ang mga ito ang instrumento ng Panginoon, daluyan ng pagpapala ng Panginoon para sa atin, ng mga members sa church. Ginagamit ng Panginoon sila upang tayo ay makaalam ng kalooban ng Panginoon, upang tayo ay lalago sa ating spiritual na buhay, at upang tayo ay maging kagamit-gamit din sa gawain ng ating Panginoon. So, God uses people. Mga kapatid, tayong lahat ay mayroong panahon, mayroong buhay, mayroong lakas, mayroong mga kakayahan. Ang aking hamon sa ating lahat ay ipagamit natin ang ating sarili, ang ating buhay para sa Panginoon, sapagkat siya gumagamit ng mga daluyan ng pagpapala para sa iba. He uses instruments, people just like you and me, na hindi naman tayo napakagaling masyado, hindi man tayo napakatalino marahil, bagamat merong mga matatalino, merong mga mayayaman na ginagamit ng Panginoon, ngunit lahat ay gustong gamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan. Ang gagawin lang natin ay ipresenta natin ang ating buhay sa Kanya, ibigay natin ang ating buhay at sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, gamitin mo ako. Kahit na mahina lang ako,
Hindi ako kasing galing ng iba, ngunit Panginoon, gamitin mo ako at gagamitin ka ng Panginoon because the principle is that God uses people. God uses instruments to do His perfect will. Malala ko ang isang estudyante sa Bibisay na ngayon pastor na, nag-center dito noon. Kung maalala nyo, si Pastor Batalier na taga Quezon. Siya ngayon ay pastor sa Kibungan, Benguet. At namit ko siya sa aming pagpunta sa Baguio, sa Benguet ng maraming beses. Nagpatuto sa Bibisay yun noon nung magra-graduate na. Totoo lahat yung mga graduating students. Ang sabi niya ay, parang hindi ako naniniwala na tinawag ako ng Panginoon. Sabi niya, itong mga classmates ko, sinasabi nila tinawag sila ng Panginoon. Pero ako, sabi niya, parang hindi ako tinawag ng Panginoon. Pero sabi niya, ang ginawa ko, nagboluntaryo ako sa Panginoon. Sabi niya, nanalangin ako sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, nagbubuluntaryo ako sa iyong gawain. Pagkatapos sabi niya, tinawag din ako ng Panginoon. Alam ko tinawag niya ako. Pero nagbuluntaryo ako sa Panginoon. Hindi ako kasing galing ng aking classmates. Ngunit nagbuluntaryo ako at tinawag naman ako ng Panginoon. At siya ay pastor ngayon sa Kibungan sa Benguet. So let us recognize the fact that God uses people in the Old Testament, in the New Testament. At panglima, ito yung pangalawa na prinsipyo, dito sa verse 7 and 8, makikita natin dito ang dominante, actually, primary na prinsipyo dito sa parable na ito. Babasahin ko ang verse 7 at saka 8. At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, "Huwag mo akong bagabagin. Nalalapat na ang pinto at kasama ko sa hihigan ang aking mga anak. Hindi ako makakabangon at makapagbigay sa iyo." Verse 8, sinasabi ko sa inyo, kahit siya'y hindi bumangon at magbigay sa kanya dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon na may dahil sa kanyang pagbagabag ay siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. Sa English ay, I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, and because of his importunity, he will rise and give him as many as he needs. Because of his importunity. This is the principle of persistence. Persistence. Kung inyong titingnan ang mga translations, yung dalawang words na yon ang ginamit. Isang version, importunity ang ginamit. Isang version, persistence ang ginamit. Sa Tagalog ay pagbabagabag, binagabag. Nung kaibigang nangangailangan, yung kaibigang natutulog at nagbigay dahil sa prinsipyo ng persistence. Ay babagabagin eh. Ang isang salin na nakita ko sa Tagalog ay kinukulit. Kinukulit niya yung kanyang kaibigan. Kaya nagbigay. Well, tignan natin yung sleeping friend. Yung natutulog na pinagtagumpayan nung kanyang kaibigan na nanghihingi. Merong 4 na binanggit niya dito kung bakit hindi siya makapagbigay ng pangangailangan ng kanyang kaibigan. Una, sa verse 7, trouble me not. Huwag mo akong guluhin. Huwag mo akong bagabagin. Yun ang sabi niya. Pangalawa na binanggit niya ay, ang pintuan, sarado na. Alam nyo, mayroong kultura ang mga Hudyo na yung kanilang pintuan, maraming lakyan dahil mayroong mga magnanakaw, mayroong mamamatay tao,
Kaya ang lock nila ay hindi katulad natin na nilock mo yung pintuan mo, okay na. Sa kanila noon, maraming lock. At kung bubuksan mo, marami kang inaalis. Ganun. Kaya nakakaasiwa, nabuksan mo pa yung lock o yung pintuan na maraming lock. Kung minsan din ang lock nila, isa lang, pero yung iba, dalawa. Para tiyak na hindi makapasok ang magnanakaw. Kaya the door is shut, sabi niya. Pagkatapos, pangatlo na sinabi niya, my children are with me in bed. Ang aking mga anak nasa akin, kasama ko sila, natutulog na sila. Baka magising sila at maguluhan sila. Mamaya hindi na sila nakatulog. At isa pa na sinabi niya, I cannot rise. I cannot rise. I'm also sleeping. Yun ang kanyang mga dahilan kung bakit ayaw niyang bigyan yung kanyang kaibigang nangangailangan. Yun ang kanyang mga excuses. Ngunit, titingnan natin, binigyan niya. Binigyan niya. Ang tanong ay, what are the reasons? Bakit? Anong dahilan na bumangon din siya kahit na ayaw na niya? Marami siyang paliwanag, ngunit bumangon din siya. May tatlong dahilan na nakita ko dito sa ating mga talata. Una, sa verse 8, ang sabi ng Panginoon, sila'y magkaibigan. Bakit binigyan niya yung kanyang kaibigang nanghihingi ng pagkain? 3 loaves of bread? Sapagkat magkaibigan sila. Ayaw niya na mawalan siya ng kaibigan. Ito'y matalik na kanyang kaibigan, at dahil siya ay tunay na kaibigan, ay ibinigay niya ang pangangailangan ng kanyang kaibigan. Yan ang tunay na kaibigan. Tumutulong sa hirap ng kanyang kaibigan. Hirap o ginhawa, sa lungkot, kalungkutan o galakan, ay tumutulong. Nandoon ang iyong tunay na kaibigan. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Binigyan niya because he was his friend. Okay? Siguro kung kaaway mo, huwag mo nang bigyan. Pero alam niyo ang sabi ng Biblia, hindi pa rin tama yun. Anong sabi ng Panginoon? Matthew 5:44, love your enemies. Anong sabi ni Pablo sa Romans chapter 12, 19 to 21? Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ang kaaway mo ay nagugutom, pakanin mo. Kung siya ay nauuhaw, painumin mo. Yun ang sabi. Huwag mong hayaan na kahit kaaway mo, gutom at mamatay. Tulungan mo siya. Yan ang prinsipyo na nasa salita ng ating Panginoon. Pangalawang dahilan, bakit kahit na tama yung kanyang rason na huwag bumangon, huwag niyang tulungan, bakit bumangon at binigyan niya? Because of the importunity or persistence of the friend. Kasi kung hindi niya bibigyan, hindi babangon, mababagabag siya, maguguluhan siya, kukulitin ng kanyang kaibigan. Alin ang mas maganda? Bigyan mo na lang o hindi ka makatulog ng magdamag sa pangungulit niya. Kaya bigyan mo na lang siya. Kaya nang sinabi na because of his persistence ay tumayo siya at binigyan niya. At umuwi na yung kaibigan niya sapagkat nabigyan niya. Kung hindi, ay kukulitin siya. Ang pangatlo, bakit niya binigyan? Sapagkat meron siyang extra food. Itong kaibigang nangangailangan ay pumunta sa kanya kahit na natutulog na siya sapagkat alam ng kaibigan na meron siyang pagkain. At bumangon din yung kaibigan niya na natutulog na sapagkat alam niya na meron namang pagkain pa, meron pang tinapay na natira, hindi nila naubos. Kaya binigyan. Ang sabi ng kaibigan niya ay, pahiramin mo ako. Hindi yung pahingi, kundi pahiramin.
Kaya pinahiram. Ang ibig sabihin ay babayaran din ng kanyang kaibigan. Kaya binigyan niya sapagkat mayroong pagkain. What matters is a matter of asking. Okay? Ngayon, ano ang lesson dito? Simple, the lesson of persistence. Let us persist in our prayers. Huwag tayong manghina ng loob. Huwag tayong tumigil. Palagi tayong papasok sa trono ng Panginoon. Kahit anong oras, kahit anumang sitwasyon. Persistence. Hanggang sa makuha natin, ibigay ng Panginoon sa kanyang biyaya at kapangyarihan ang ating kahilingan. Pero tingnan natin ito. Magpatuloy tayo sa ating hinihingi sa Panginoon, sa ating panalangin, kung alam natin ng ating hinihingi sa Kanya ay tama at hindi violation ng Kanyang salita. Kung ang ating hinihiling sa Panginoon, pinapanalangin, ay alam natin na violation sa prinsipyo ng Biblia, mali talaga yan. Huwag mo nang ipagpatuloy yung panalangin mo. O huwag ka nang magsimulang manalangin. Bakit? Hindi yung tama eh. Halimbawa, ikaw ay binata, gusto mo nang magpakasal, nakakita ka ng unbeliever, hindi siya Kristiyano. Huwag mong ipanalangin na ibigay ng Panginoon siya sa iyo. Bakit? That is against the principle of unequal yoking. Anong sabi ng Bible? 2 Corinthians 6:14, be not unequally yoked with unbelievers. Bakit mo ipanalangin yung unbeliever? Wala ka bang nakita na believer na ipanalangin mo, na ibigay ng Panginoon sa iyo, kaysa yung hindi mananampalataya? Huwag mo nang idalangin yon, na yun ay pakasalan mo sapagkat violation yon. Ngayon ay, yung pangalawa ngayong gabi ay, what is the practical application of the parable? Ang practical application ay ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, verse 9 at saka verse 10. Una, sabi ng Panginoon, ask and be given to you. Yun ang practical na application nito. Humingi ka at mabibigyan ka. Humingi ka at tatanggap ka. Pangalawa, sabi ng Panginoon, seek and you will find. Maghanap ka, hanapin mo, at makikita mo, matatagpuan mo. At pangatlo, knock and you will be opened. Kumatok ka sa pintuan ng langit, sa pananalangin, at bubuksan ng Panginoon at makakamtan mo ang iyong kahilingan. Kaya yun statement na yun ay, tingnan nyo, ask din yun. Ask, seek, knock. Kaya kung basahin mo pababa, ganun din. A-S-K. Ask din yun. Ask, seek, and knock. Yun ang practical application dito. Ngayon, sa ating conclusion mga kapatid ay, merong akong naobserbahan na dalawang bagay dito. Una ay itong verbs, itong action words na ask, seek, knock, ay nasa present tense sila. Nasa present tense. At ang ibig sabihin nito sa original ay keep on asking. Huwag kang tumigil. Huwag kang mahiya. Actually, ang salita na importunity or persistence, doon sa original ay, ibig sabihin ay impudence and shamelessness. Parang wala kang hiya. Nalalapit. Kaya, kung manalangin tayo, para tayong walang hiya, lalapit talaga tayo sa ating Panginoon. At patuloy na humingi. Patuloy na maghanap. At patuloy na kumakatok sa pintuan ng langit. Pangalawa na obserbasyon ko sa ating conclusion ay
itong tatlong ito ay sigurado. Kasi sabi ng Panginoon, ask and be given, seek and you will find, knock and you will be opened. Guaranteed. Ginarantihan, tiniyak ng Panginoon na tayo, kung tayo mananalangin sa Panginoon, tatanggapin natin ang ating kahilingan. Bakit may garantiya? Sapagkat ito ay turo ng Panginoon sa alagad niya. Turo niya sa atin. Siya ang nagbibigay ng garanti sa atin. Pangalawa ay itong mga ito na tatlo, ask, seek, and knock, ay inulit sa Matthew chapter 6. Yung din ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At sinabi muli dito sa Luke chapter 11. Kaya inulit. Bakit? Sapagkat tiyak Isa pa na dahilan, because we are God's intimate friends. Kaibigan natin ang Panginoon at kaibigan niya tayo. At dahil kaibigan niya tayo, ay ipagkakalob niya ang panalangin natin. At ang pang-apat na dahilan ay, we are God's beloved children. Tayo anak ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Matthew, kung kayo na makasalanan, ang inyong mga ama ay binibigay ang inyong hinihingi. Sila na makasalanan, binibigay pa nga yung hinihingi nyo. Lalo kaya ang inyong ama na perfecto, na makalangit, na magbigay ng mabubuting bagay sa inyo. We are God's beloved children. He loves us so much that He gives what we ask. Kaya ito yung napakaganda mga kapatid. Ano ba ang mga pangangailangan natin? Ano ba ang kulang sa atin? Kapos ba tayo sa anong mga bagay? Ang sabi ng Panginoon, ask, seek, and knock. Kayong tatlong bagay na yun, tatandaan natin. Magpatuloy tayo. Keep asking, keep seeking, and keep knocking. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa aming pag-aaral ngayong gabi ng inyong salita patungkol sa talinghaga ng persistent na kaibigan na hindi tumigil sa kanyang pangingi at binigyan. At lalo na Panginoon, Ikaw na ang aming Ama, Ikaw na ang aming Diyos na makapangyarihan, na umiibig sa amin, na Ikaw ang aming kaibigan ay bibigay mo ayon sa inyong itinakdang panahon at kaparaanan ang aming kahilingan. O Diyos, tulungan niyo kami na palaging manalangin sapagkat Ikaw ang Diyos na tumutugon lagi sa aming mga dalangin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and God bless.